tuloy ng ating Build It Right series. Hindi lamang para sa aesthetic ang pakinabang ng pintura para sa ating mga bahay dahil mayroon din itong specific na gamit para protektahan ang ating tahanan. Ipapaliwanag yan ng inyong abang lingkod. Isa pa. Ayan! Nakatama rin! Nakakaaliw palang gawin to ha. Basta tama ang asinta, instant artwork na. Pero ibang usapan yan kapag pader na ang kailangang pinturahan. Marami kasing dapat isaalang-alang para sa finishing ng inyong tahanan. Hindi lang kulay ang pagpipilian, kundi pati na rin klase at kung saang material ito nararapat. Para hindi lang maganda, sigurado ring magtatagal. Sa bawat sulok nating tahanan, dapat natin ituring ang pintura na hindi lang basta dekorasyon. Dahil may iba't iba pa itong pakinabang pagdating sa construction o maging sa home repairs. Kaya na pagbibigay proteksyon mula sa hamog at tubig ulan para mapanatiling matibay ang bubong at mga dingding. Meron tayong mga iba't ibang klase ng pintura. Isa sa mga angkop na gamitin pagkasala, latex. Ito ay water-based. Mabilis matuyo, maganda rin yung coverage niya kapag pinapahid. Para doon naman sa kusina, ginagamit natin acrylic. Water-based din siya, mataas ang moisture resistant maging doon sa heat. Kaya pagka meron mga ilang mancha, madali lang itong malinis. At para naman doon sa banyo, meron tayong tinatawag na anti-mold paint. Bukod sa pader ng bahay, factor din ang material o surface na pipinturahan, gaya ng semento o concrete na pinakamainam gamitan ng latex bilang panlaban sa dumi at moisture. Sa kahoy naman, oil-based paint na panangga sa init at para sa pulido at mas magandang finish. At para sa metal surfaces, pinturang rust-resistant o proteksyon laban sa pangangalawang. Kung kanina, easy-easy lang ang ginawa natin sa canvas, dito magkakaalaman kung bakit nga ba hindi basta-basta ang pagpili ng gagamiting pintura. Dahil pati ang kinis o gaspang ng pader, kailangan din i-consider. Kapag ang dingding natin ay makinis, pwedeng gumamit ng latex paint. Magiging maganda rin ang finishes nito at coverage. At para naman doon sa mga dingding na may texture, nire-recommenda ay yung paggamit ng enamel. Dahil doon sa texture nito, kinakailangan na maging makapal yung ating pintura na itatago natin yung mga imperfection ng pader. Fresh na ba? Well, parang sa makeup din pala. Kailangan mo nang alamin ang skin type mo kapag oily, dry o combination para looking fresh all day. At syempre, pati skin tone. Dahil ito magbibigay ng natural at flawless look. Napakahalaga po ng pagpili ng tamang kulay ng pintura para sa isang interior. Kasi meron po talaga itong psychological effect sa ating emotion. Halimbawa, ito ay magiging bedroom. Siyempre gusto natin maging very relaxing at magkaroon ito ng calming effect. Pero kung ang room naman o ang kwarto ay very active, maraming mga kumikilos dito, kagaya ng living room, dining, kailangan very active ang colors naman dito. Kailangan din ng balanse o pumagay ang ilalagay na pintura sa kulay ng kisames, sahig at mga kasangkapan. Ang color wheel ay isang napakahalagang tool para makita mo ang complementary colors o tinatawag nilang opposite colors. Kung ang iyong dingding ay darker, kailangan makapagbigay ka ng at least mga lighter color para sa decoration mo at yun din sa furniture. Para po dun sa lugar na matataas ang foot traffic, kailangan po ang gamitin nating mga pintura ay yung mga madaling malinis. Meron po mga tinatawag na antimicrobial paint. Next up, pag-usapan naman natin ng iba pang praktikal na gamit ng pintura sa bahay at ang mga teknik para ito ay maging matibay at long-lasting. Only here on iHeart PH. Nakapili na ba kayo ng tamang pintura para sa inyong tahanan? Kung hindi pa, ay meron pang tips sa mga eksperto rito. Marami sa atin ang mas pinipili na lang mag-DIY pagdating sa pagpipintura ng bahay. Pero bukod sa malaki ang posibilidad na magkamali sa pagpili ng klase ng pintura, maaari ring dumoble ang trabaho, lalo na't mali ang proseso mula sa umpisa.
Isipan ko po magdikit ng wallpaper para mas maganda pong tignan. Yung pinaka-problema po niya is yung dikit po, bigla po natatanggal tapos nasasama po yung pintura. Mas malaking abala po kasi yung pagdidikit ng wall. Kasi una po sa lahat, magastos. And then, katagalan po is nagtatanggalan na po siya. Sa gilid-gilid, meron po siyang mga ipis, ganon, mga ani-ani na po. Naku, naalala ko bigla, may wallpaper era nga pala kami nung nanay ko at nag-DIY din kami. Hindi inanay, pero nung gusto na namin palitan, natukla pati yung pintura dahil hindi pala maayos ang pagkakagawa nung una. Ang ending, pinapinturahan na lang ulit namin yung buong kwarto. Anyway, may tips sa mga eksperto para sa gawang maayos at pulido. Meron tayong 3 bagay na dapat na ginagawa bago tayo mag-umpisa na magpintura. Ito nga yung paglilinis, pagsasanding, at gayon din ay pahiran ng primer. Sa paglilinis, kinakailangan tanggalin natin yung anumang mga mancha na nasa pader, maging yung mga alikabok at agyo, para hindi sumasama ito dun sa ilalagay natin na pintura. Ang sanding naman o yung pagliliha, nakakatulong ito para maging pantay kung meron mga ilang umbok-umbok o alon-alon na pader. Nakakatulong din ang pagliliha para mas kumapit pa yung pintura na ilalagay natin. Ang primer naman, nagiging pantay-pantay ang kulay. Natatakpan din ito yung mga ilang mancha na makikita sa pader. Kinakailangan po na kumonsulta talaga sa mga eksperto, sa mga paint specialist, sa mga professional interior designers para sa ganon, hindi kayo gagastos ng malaki at hindi kayo mag-e-eksperimento. Hindi lang sa pagpapaganda ng bahay mahalaga ang pintura. Nagbibigay din ito ng proteksyon mula sa hamog at tubig ulan para mapanatiling matibay ang mga dingding. Ang waterproofing ay isang espesyal na uri ng pintura. Napoprotektahan nito yung mga pader na exposed. Pwede rin sa bahagi ng bahay o ng istruktura na laging basa katulad ng banyo. Pagdating sa maintenance, house repairs o iba pang proyekto gaya ng pag-repaint ng cabinet o upuan, hindi naman masamang mag-DIY paminsan-minsan. Pero dapat malaman muna natin ang mga tamang hakbang bago simulan ang kahit anong trabaho. Halimbawa, kung ang konkretong pader ay bagong gawa pa lamang, kailangan munang maghintay ng aabot sa 28 days para tuluyan itong matuyo at lumabas ang maliliit na crack at matakpan gamit ang primer at pintura. Magkakaiba rin ang proseso sa pagpipinta. Depende sa kung saang materyales gawa ang pipinturahan, pati na ang lokasyon nito sa inyong tahanan. Maraming mga technique ang ginagawa ngayon ng ilang mga contractors ng pagdating sa pagpipintura. Kagaya ng high temperature na paint. Ito ay ginagamit dun sa mga lugar kung saan may mataas na init. Meron din mga fire retardant na paint. At sa mismong aplikasyon ng pintura, may iba't ibang technique din na dapat matutunan. Ang isa sa mga pinaka-popular na ginagawa natin ay yung brushing. Kasama rin dyan yung rolling na technique. At yung isa naman yung spraying. Lalo na kung ang isa ay merong kasangkapan o tool para gawin yung pag-i-spray. Para sa regular maintenance nito, kailangan na magkaroon talaga ng schedule ng paglilinis. Simple sponge na may tubig ay kailangan para malinis ang buong pader twice a year. Kaya kapag nagasgas ito at nakita nyo kagad na merong crack, kontakin ulit ang inyong contractor na gumawa nito o professional interior designer para sa ganun ay mabigyan nila kayo ng advice kung ano yung dapat na mga pamamaraan para maayos ang mga cracks na ito. Pintura ang isa sa mga pinakahuling ginagawa kapag nagpapatayo tayo ng bahay. Pero hindi ibig sabihin na pwede na itong baliwalain kapag buo na ang istruktura. Dahil gaya ng isang magandang kwento, pintura ang magbibigay ng konklusyon sa ating tahanan. Isang malikhaing paraan para ipahayag ng ating personalidad at estilo na makikita sa iba't ibang sulok ng ating bahay at buhay.